Bakit po ba, Mr. Senator, sa tingin po ninyo ay konektado itong naunsyaming Senate coup sa 2028 elections? Marami po akong naririnig na mga bersyon. Sa akin lang po, Corina, tinitingnan ko lang yung mga events na noong mga nakaraang buwan. Unang-una, si Chis Escudero ay kilalang kakampi ng Vice President. Kaya nung nirefer ng House ang impeachment complaint, hindi po agad hinir, notwithstanding yung use of forthwith. Dahilan po yung trial on an impeachment case, talaga pong makakabigat yun sa kampanya ng dating ng Vice President Sara Duterte. Kaya po sa akin, logically as a part of the campaign strategy, dinilay po or naghanap ng paraan para hindi agad madinig at hindi nga nadinig dahil ang impeachment dahil sa Supreme Court. Ngayon po, kung si Senator Soto naman ay nagpahayag na pag dumating yung impeachment complaint sa Senado, agad-agad isa-set for hearing. So maliwanag po na ang 2028 ay malaki ang influensya doon po dito sa desisyon kung matutuloy ba ang trial o hindi. Yan ang aking paniwala, Corina. Ayun, okay. So, normal po ba sa Senado ang coup d'etat? I mean, it is unacceptable political maneuvering. Sa akin po, nakakalungkot ang nakikita kong pangyayari. It only shows the instability. Hindi po matibay ang ating sistema pamumulitika. At yun pong coup d'etat, lalo na ngayon, Corina, 15 lang ang sumusuporta kay Senate President Soto at isa doon sa 15 ay si Pia Cayetano. Ang nagmamaniobra na palit ng leadership, si Alan Peter Cayetano. So, it is logical to conclude na talagang in case magbotohan, 14 lang ang sumusuporta kay Vice President kay Senate President Soto. Ito po ang dahilan kung bakit hirap na hirap po si Senator Soto sa kanyang posisyon. Yan po ang wala pong matibay na paghahawak si Senator Soto. On a daily basis, he must check his back kung po ay may suporta pa ng kanyang mga kasamahan. May opinion po ba kayo dito sa pagbaba ng gravity, if you can use that term, doon po sa kinalabasan o rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na dati po ay filing of charges, ngayon po ay preliminary or further investigation. Dito po sa ilang mga senador na kanila pong pinangalanan. Bilang abogado po at dating Secretary of Justice, wala pong pagkakaiba yung mag-recommend ng filing of charges o mag-recommend ng preliminary investigation. Dahilan po ang ombudsman lamang ang siya makapagpasya kung mayroong prima facie case na nagja-justify nagpagsampa ng kaso sa ombudsman o sa Sandigan Bayan. Kahit ano pa po ang sabihin ng Blue Ribbon, ang kapangyarihan sa ating saligang batas ay nasa ombudsman kung mayroong tinatawag natin na prima facie case to warrant the filing of the case. Kaya sa akin po walang diferensya yan. Pareho din yan po ang legal effect. Whether or not to recommend the prosecution or recommend the preliminary investigation, wala pong pagkaiba yan dahilan sa whether or not mag-prosecute ang ombudsman ang kapangyarihan po ay nasa ombudsman, hindi po sa Blue Ribbon. Ayun, malinaw. Nabanggit nyo rin po na si VP Sara ang sa tingin po ninyo na top contender sa ngayon sa 2028. Sino po sa tingin naman ninyo ang maaaring humamon sa kanya o yung sinasabing third force o pangatlong kampo? Ako po'y, Corina, tingnan niyo po ang kasaysayan ng ating politika.
Wala po pong third force na nagwagi. It always ends up third. Kaya po yung aking hinihiling sana sa mga hindi sang-ayon sa kay Vice President Sara or kay President Marcos, magkaisa sila at magkaroon lamang ng isang kandidato na susuportahan ng lahat. Yan po ang aking tingin na pwedeng magbigay ng lakas doon sa lalaban sa 2028.